Sa mga balitang pambansa, nagbabala po ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal laban sa mga politiko na tumatanggap po ng hihingingan ng campaign donation sa mga contractor na may kontrata sa gobyerno. Sinabi po yan ni Macalintal sa gitna ng anomalya sa mga flood control projects at sa ilang politiko na iniuugnay sa malalaking contractors na dawit din dito. Ayon kay Attorney Romy Mac, malinaw sa resolusyon ng COMELEC na limitado lamang ang pwedeng ibigay ng mga private company sa kada kandidato o partido. Dapat hindi lalagpas ang halaga sa 5% ng kabuuang kita. Ipinagbabawal din sa resolusyon ang pagtanggap ng donasyon mula sa kumpanya o individual na mayroong kontrata sa gobyerno. Ang babala ni Attorney Macalintal, ituturing na election offense ang paglabag dito at maaaring makulong at madisqualify ang sinumang lalabag. Mga kapatid, balikan po natin ang ating mga balita sa mga balitang pambansa. Binalaan nga po ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang publiko laban sa paggamit ng mga ipinagbabawal na droga. Sinabi po yan ng general kasunod ng mas pinaigting na kampanya kontra droga ng PNP dahil pa rin sa pagkalat ng isang uri ng sigarilyo na kung tawagin nga ay tuklaw. Ito'y kasunod ng mga napapaulat na insidente kung saan ang mga gumagamit nito ay bigla na lamang nangingisay. Tulad na lamang ng nangyari sa Palawan, Bangsamoro at Taguig na halos manigas ang katawan ng mga sumubok ng tuklaw. Babala po ni General Torre na kamamatay ang paghithit ng tuklaw. Wala raw magandang maidudulot ang iligal na droga sa mga gumagamit nito. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik pangit. Yan nga po ang tinig ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Samantala, binago naman ng Department of Education o DepEd ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Anti-Bullying Act. Para mas mapalawak po ang saklaw ng definisyon ng bullying, kabilang po ang verbal, social at cyberbullying. Ayon sa DepEd, makatutulong ito para mas maagang matugunan ang talamak na pananakit at pang-aabuso sa mga estudyante. Sa ilalim din ng binagong IRR, inatasan din ang mga eskwelahan na magtalaga ng Learner Formation Officer para mag-monitor sa mga kaso ng bullying sa paaralan. Naniniwala po ang DepEd na dapat parusahan ang mga estudyanteng sangkot sa pambubuli, pero dapat daw ay maging objective ito at maingat na ipatupad sa tulong ng mga eksperto. We have to be careful with this one, Ted, because we have to consult. For example, mga experts po natin. Kasi ang spirito po ng batas is reformation, hindi Yes, naman sir. po punity. While we are addressing the issue of the bullied, yung mga nabully, we would like to also address the issues of the bully. Kasi baka pupuli sila because they are also undergoing something. Yan nga po ang tinig ni DepEd Undersecretary for Operations, Malcolm Garma. Sa ibang balita pa mga kapatid, nababahala po ang Commission on Higher Education o CHED sa tumataas na bilang po ng mga college graduate na walang mga trabaho. Base po sa datos ng CHED, nadagdagan ng higit 2% ang mga unemployed na college graduate mula po sa 35.6% na lamang noong December 2024. Bukod nga sa problema sa mga graduate na walang trabaho, mas malaking issue ang patuloy na mismatch o hindi tugmang kurso at skills na tinapos po ng mga estudyante kumpara sa mga trabahong kailangan sa merkado. Aminado po ang CHED na nahuhuli na ngayon ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa ASEAN sa pagtugon sa ganitong klase po na mga problema.